Isang maganda at mapagpalang araw po ng Biyernes sa inyong lahat mga kapatid. Araw po ng Biyernes sa loob ng ikalawang linggo sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Mga minamahal kong kapatid, binabati ko po kayo, mga viewers and followers of the Daily Gospel Reflection. Ang pagbati ko po ay pinapabot din sa mga deboto ni San Antonio ng Padua at sa mga minamahal po naming benefactors, mga members ng 1000 Club of St. Anthony, sa mga bukas palad ni San Antonio ng Padua, at sa lahat po na nagpapaabot ng tulong upang itaguyod ang pambansang dambana ni San Antonio sa mga proyekto nito at sa mga pagawain ng ating simbahan. Maraming salamat po. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kagandahang loob. And welcome to our Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa Ebanghelyo sa araw na ito. Mga minamahal kong kapatid, sa araw na ito, pagninilayan natin ang simula ng tinatawag na Bread of Life Discourse sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Ito po ay mula sa ika-6 na kabanata, mga talata 1 hanggang 15. Ang Bread of Life Discourse po ay nagsimula sa isang kwento tungkol sa himala. Himala ng ano? Himala ng pagkaparami ng tinapay at isda at may 5,000 kumain bukod pa sa mga bata at sa mga babae. Kaya sa Biblical Theology, ang buong ika-6 na kabanata sa Ebanghelyo ayon kay San Juan ay tinatawag na Bread of Life Discourse. Ang title po ng aking pagninilay na ibabahagi ngayon ay nagsasabing, nasa pagbibigay ang ugat ng himala ng pagpaparami ng biyaya. At ito po ay literal o totoong nangyari ayon sa inilalarawan sa kwento ng ating Ebanghelyo tungkol sa araw na ito. The Miracle of Multiplication. Ito po ay isang himala na mababasa sa lahat ng Ebanghelyo sa Biblia. Meron pong kwento si San Marcos, may kwento si San Lucas, si San Mateo, at si San Juan. Sa Ebanghelyo nga po, sa araw na ito, ang kwento ay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Sabi po ng isang manunulat, miracles do happen every day. Change your perception about what a miracle is, and you'll be gladly surprised to discover that miracles are happening every day. It's all around us. Magugulat ka na lang sapagkat makikita mo na ang himala pala ng Diyos ay nangyayari sa buhay mo araw-araw. Sa kwento ng Ebanghelyo, 3 aral po ang aking nakita upang pagnilayan natin. Ang unang aral po ay nagsasabing magbigay ng may pagtitiwala at magaganap ang himala. Nakatutuwa pong malaman na marami pong tao ang naniniwala din sa sinabi kong ito, na sa pagbibigay, hindi naman po talaga tayo nawawalan. We give not only to receive, we give because we have been blessed by God. At ang Diyos naman po ay hindi nagkukulang sa pagbibigay sa atin para sa ating pangailangan. Magbigay ka ng may pagtitiwala at posibleng maganap ang himala. Sabi ko nga palagi, we should not be afraid to give because no one gives what he or she has not received. Wala naman po tayong ibinibigay na hindi din ibinigay lamang sa atin ng Diyos. All of us are gifted to give in different ways. We are gifted in order to give. We are blessed to become a blessing to others. Meron po tinatawag na abundance mentality at meron naman tinatawag na scarcity mentality. Yung scarcity mentality, yung bang meron naman, konti nga lang, pero iniisip nila, yung po konti, walang magagawa. Katulad sa kwento ng Ebanghelyo, akala ng mga alagad,
hindi sasapat kung anong meron sila. Kahit daw tinapay halagang 200 denaryo, ay hindi magkakasya para mabigyan kahit ikakonti ang ganong karaming tao. Pero anong ginawa ni Jesus? Hinawakan ng 5 tinapay, 2 isda, nanggaling sa kamay ng isang batang lalaki, nagpasalamat siya sa Diyos, pinagati-hati ang tinapay, gayon din ng isda, pinamahagi at nagtuloy-tuloy ang pagbibigay, kung kaya't naganap ang himala ng pagpaparami ng biyaya. Hindi tumigil. Mula sa kamay ni Jesus, patungo sa kamay ng mga alagad, mula sa kamay ng mga alagad, patungo sa kamay ng mga tao, at nagpatuloy-tuloy ang proseso ng pagbibigay hanggang sa magulat na lang sila. Ang lahat ay kumain at nabusog at sumobra pa nga. Diba? Sumobra pa nga. Kung iisipin, 5 tinapay, 2 isda, kakasya ba naman sa 5,000? Siyempre hindi. Mathematically, imposible. Pero bakit naging posible? Kasi mula sa kamay ng bata patungo sa kamay ni Jesus, nagpatuloy ang pagbibigayan at naganap ang himala. O di ba? Ang kokonti, huwag nating iisipin na wala. Kaya yun po yung pangalawang punto. Huwag mong itumbas ang salitang kaunti sa salitang wala. Sapagkat ang kaunti ay hindi wala. Kahit konti, ilagay mo sa kamay ni Jesus. What seems to be little in the eyes of others, basta't iniligay sa kamay ni Jesus, magaganap ang himala ng pagkaparami ng biyaya. If there is abundance mentality, meron din namang scarcity mentality. Yung abundance mentality ay naniniwala na sa pag-ibigay, hindi naman talaga tayo nawawalan. Yung mga may scarcity mentality, yung kokonti, nako, itatago na lang yan. Natatakot mawalan. Kaya yung mga hindi nagbibigay, maraming takot yan. Takot mawalan, takot mabawasan, takot magutom. Bakit tayo matatakot? Sapagkat hindi naman nagkukulang ang Diyos sa pagbibigay sa atin. Sabi nga, huwag matakot kung katakot-takot naman ang biyayang ibinibigay sa atin ng Diyos. The disciples were also thinking in marketing terms. Kailangan bumili, pero yung pondo nila hindi sapat sa ganong karaming tao. Pero kay Jesus, hindi na kayang bumili. Sapagkat ang ginamit niya ay hindi yung buying mentality, kundi the logic of giving. Kayo ang magpapakain, kayo ang magbibigay sa kanila. Saan magagaling? Di siya binigay din naman ng Diyos. Sapagkat wala naman tayong pagkakaloob na hindi kaloob ng Diyos. Kaya mga minamahal kong kapatid, maniwala po tayo. Hindi kailanman nagkukulang ang Diyos. Kung mayroon mang kaunti, ilagay natin sa kamay ni Jesus. Nang may pagtitiwala, magaganap ang himala. The apostles used the logic of reason and the logic of buying, whereas Jesus used the logic of faith and the logic of giving. And miracle happened. Pangatlong aral na sinasabi po sa ating ebanghelyo at napakagandang pagnilayan, hindi dapat magmalabis upang ang biyaya ay lumabis. Ang sabi po sa ebanghelyo, kumain ang lahat at nabusog. Kumuha lamang ng sapat sapagkat iyon naman talaga ang nararapat. Dahil kung may nag-take out at may nagmalabis, wala po talagang lalabis. At nang makakain silang lahat, sabi sa ebanghelyo, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang kanilang ginawa at nakapuno sila ng 12 bakol. It is greed and not the lack of resources that causes poverty in the world. Because earth provides to satisfy every man's needs, but not every man's greed. Iba ho ang greed sa need. Ang need kailangan. Ang greed, sakim, ganid ang tawag dyan. Ayon po sa isang scientific study, the world's resources are actually capable of feeding more than the total of number of people in the world. Sobra po ang binibigay ng mundo para sa pangailangan ng total na bilang ng tao sa mundo. Ay bakit ganon? Bakit may naghihirap? Bakit may kinukulang? Bakit may nawawalan? Kasi nga po, may nagmamalabis. Kaya walang lumalabis. That is why, for as long as greed is stronger than compassion, there will always be suffering and poverty in the world. Kaya, totoo po, na nasa pag-ibigay ang ugat ng himala ng pagpaparami
ng biyaya. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bukal ng lahat ng pagpapala. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa mga biyayang hindi nagkukulang na patuloy mong pinagkakalob sa amin. Bagamat kami ay nagkukulang, kailanman na hindi ka nagkulang sa amin. Patuloy pong buksan ang aming puso upang hindi kami maging makasarili. Sa halip ay magbahagi kami sa aming kapwa sapagkat wala naman kami bibigay na hindi mo ibinigay sa amin. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po ay inyong nagustuhan at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling inyong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Bahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay, at mga kakilala. Let us fill the world with the message and power of God's words. Sa inyo pong patuloy na pagtangkilik, maraming salamat. Sa darating pong April 23, celebrate po natin ang ikalimang anibersaryo ng Solemn Declaration sa pagiging National Shrine ng Sanctuary po ni San Antonio dito sa Pila. Ang kanyang kabonihan, His Eminence Jose Cardinal Advincula Jr. ay darating po sa April 23, araw po ng Martes, for the 10:30 a.m. Mass. Kaya sana po, magkita-kita tayo, supportahan niyo po ang mga activities at mga upcoming events dito po sa National Shrine of San Antonio ng Padua. We'll be happy to see you and we'll be thankful sa anumang support na pagkakaloob niyo sa amin. Pagpalain po tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.